Jesus Church, where everyone is a leader who loves God and leads disciples. Ayan, pakibati naman po ang inyong mga katabi ng magandang umaga. Ayan, I know some of you nahirapan pong gumising kasi sobrang lamig, no? So ayan, kung may mga first-timers rin po kayong katabi, let us welcome them and thank you for worshiping the Lord with us today. Okay? Ayan. So, before I share po or before we declare, allow me to share some of our announcements. First week, we have, on Thursday, we'll have our midweek service online. That will be on Zoom po, Thursday, January 29, 6 p.m. And then sa ating mga kalalakihan po, we'll have our Men of Faith Congress. So that will be next Sunday, February 1 from 1 p.m. to 3 p.m. So for the details po kung saan siya, you may reach out to Kuya Joel Jose. Okay? And then on February 21, if anyone po is interested to join the Faithful Weekend, that will be from 7 a.m. to 9 p.m. po, Saturday. So if anyone is interested, you may register na po until January 31 with a discounted rate of 499. And then from February 1 onwards po, our regular rate of 699 will apply. So let's take advantage po of that discounted rate. So for further details kung saan po siya, you may reach out to Ate Jocelyn and Pastora Wenica. And then as usual po, every after Faithful Weekend, we'll have our water baptism, February 22, Sunday, with a registration fee of 250. Again, you may reach out to Ate Roslyn or Pastor Iwanica. And then lastly, we have our membership class on the following dates, March 15, 22, and 29. So that will be an hour class po from 9:45 a.m. to 10:45 a.m. Again, you may reach out to Pastor Iwanica for further details. And then lastly, join me po to greet our faithful volunteers. A happy birthday to Precious, Pastora Tima, Jen, Sophie, Kuya Arvin, and Mia. Ayan, we wish you po a happy birthday and may God's blessings and favor be in your lives. Okay? Ayan, as we declare po, may I invite everyone to please stand up and declare with me with conviction our 2026 declaration. Ready na po bang lahat? Lakasan po natin yung boses natin to declare this declaration. 1, 2, 3, go. In God's holy, we grow each day. We serve with love as we walk His way. We live His purpose as we choose to stay. We follow calling as we humbly pray. Our homes stand firm by God's guarding light. We trust His hand to protect us with might. He meets our needs with provision so right. He walks as one in His faithful delight. We read God's word for faith to be sown. We grow like Christ as His truth is known. With mustard seed faith, His power shown. We rise each day, His greatness now grown. We shine God's light so our friends draw near. We speak His love with bold, joyful cheer. We serve our neighbors with kindness sincere. We live His mission as His hope grows clear. We live in simple, holy fullness. We give and share with joyful gladness. Disciple daily with eagerness, as this is the year of growing greatness. Sige po, itaas po natin ang ating mga kamay. Itaas po natin na mataas sa ating Panginoon at tayo po ay manalangin sa ating pagsamba. Panginoon, pinupuri, pinasasalamatan at dinadakila po kayo ng amin pong mga puso. Sa umagang ito, Panginoon, we know, Lord God, na kasama po namin ang inyong presensya. Salamat, Panginoon, bago pa man kami dumating, alam naming handa na po kayong gawin ang mga milagro sa amin pong kalagitnaan. And this morning, Lord, all we want
sa 20 minutong ito ay maranasan ng presensya mo habang itinataas ka namin sa amin pong kalagitnaan. Maraming salamat po, Panginoon. Kami po ay aawit, kami po ay sasayaw, kami po ay sasamba at magpapasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Sumayaw ang lahat ng ginagawang bata ng Panginoon. Hallelujah! Mag-awitan, magsayawan, ipagdiwang kabutihan ni Jesus na panubos ng buong mundo. Halina, Sumayaw daw po ang sabi. Igalaw-galaw po natin ang ating mga katawan para kay Lord. sumayaw, buong puso't lahat. Ihandog ang lahat-lahat. Lahat ng papuri sa ating Diyos, di mapapantayan ang kanyang kabutihan. Hey! Salamat, Panginoon. Salamat sa araw na ito. Hallelujah! Ipagsigawan, ipagbunyi ang katapatan ng ating Diyos. Ang pag-ibig niya'y di nagbabago, panghawakan ng kanyang pangako. Halina't sumayaw ng buong gala, sumayaw ng sumayaw, buong puso't lakas. Ihandog ang lahat-lahat ng papuri sa ating Diyos, di mapapantayan ang kanyang kabutihan. Sumayaw, sumayaw ng buong Sumayaw gala. para sa ating Panginoon. Sumayaw, buong puso't lakas. Sumayaw, sumayaw ng buong dala. Minsan pa. Sumayaw, Sumayaw. buong puso't lakas. Sumayaw, sumayaw ng buong dala. Sumayaw, sumayaw buong puso't lakas. Halina't sumayaw ng buong gala. Sumayaw ng sumayaw, buong puso't lakas. Ihandog ang lahat-lahat ng papuri sa ating Diyos. Di mapapantayan ang kanyang kabutihan. Hallelujah! Salamat, O Diyos! Ibinabalik po namin sa inyo ang lahat ng pasasalamat, ang papuri at pagsamba. Sige po, medyo hinga lang po tayo ng konti. Before we move on to our next song, meron po ako napakinggan. Sabi, if you cannot give your best sa isang papuri at pagsamba in 10 minutes or in 20 minutes, paano na kapag nasa heaven ka na? Agree ba kayo doon? Lahat ba ay pupunta sa langit? Weh, tingin nga, lahat ba ay pupunta sa langit? Mag-practice tayo, galingan natin, isayaw natin ang ating pagsamba. Ready na po ba? Patingin nga. Sige po, ready na po. Let's go! Let's worship Jesus today! Mataas na palakpak! Panginoon, kami nagpapasalamat. Hallelujah! Pinili mo, ginawa mo ang anak. Binago mo ang buhay ko, iniligtas mo.
Kami ay sama-sama, sa'yo ay sasamba, pagkat ikaw ang aming Panginoon. Pagkat ikaw ang aming Panginoon. Hallelujah! Mataas na palakpak para sa ating Panginoon. Yun, no? May palakpak at may sayaw na. Panginoon, kami nagpapasalamat. Pinili mo, ginawa mo, anak. Binago mo ang buhay ko, iniligtas mo. Kaya't sa'yo iaalay itong aming buhay. Kaya't kami aawit, sasayaw sa'yo, sa tugtog ng gitara, sa tibig at nota. Kami ay sama-sama, sa'yo ay sasamba, pagkat ikaw ang aming Panginoon. Kaya't kami aawit, sasayaw sa'yo, sa tugtog ng gitara, sa titik at nota. Kami ay sama-sama, sa'yo ay sasamba, pagkat ikaw ang aming Panginoon. Minsan pa! Pagkat ikaw ang aming Panginoon. Pagkat ikaw ang aming Panginoon. Jesus, salamat po. Salamat, salamat, salamat aming Panginoon. Salamat, salamat aming Panginoon. Before we start our worship, as we continue, let's stop for a while and think, what is the most amazing thing about you? Sabi ng mga kabataan, ano ang biggest flex mo? Panandalian kang tumahimik. Is that the strength that you have? Ang biggest flex mo ba is the money in your bank account, your millions, your house and lot? Is it your gwapong husband, yung maganda mong misis? Is that your biggest flex? Is your career your biggest flex? Yun ba yung pinakamalaking pagpapala mo? Ang biggest flex ko po ay ako ang pinakamatanda sa team na to. Sa buong team na to, ako po yung pinakamatanda, pero cute po ako. Kidding aside, lahat ng pagpapalang yan, what if, let's just say, alisin sa atin ang career, ang malaking bahay, ang magandang misis, ang malaking pera sa account. Sino ka? Sino ka pag nawala ang lahat ng yun? The best part is we know we have God. The best part is that we know He is our ultimate possession. Ang Panginoon, ang pinakamagandang bagay na nangyari sa ating buhay. At mahal na mahal ka niya. Kaya ngayong umagang ito, let's just offer unto the Lord the praise and worship He deserves sa kamangha-manghang biyayang lagi nating nararanasan. Allow me to read mga awit 19, 1-4. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay ipinahahayag ng kalangitan. Ang ginawa ng kanyang kamay, ipinakikita ng kalawakan. Sa bawat araw at gabi, pahayag ay walang patlang. Patuloy na nagbibigay ng dunong at kaalaman. Wala silang tinig o salitang ginagamit. Wala rin silang tunog na ating naririnig.
ngunit abot sa lahat ng dako ang kanilang tinig. Balita ay umaabot hanggang sa dulo ng daigdig. Ganon po ang mga ginawa nilikha ng Panginoon. Ganon kaganda yung langit. But you are special because you have a voice that you can use to sing and worship God. And that's what we are going to do today. Sing a song of worship to our Lord and our Savior. Una kang nagmahal at hindi maintindihan kung paano ang Diyos na banal ay umibig sa isang tulad ko. Sino ako upang pagkukulan ng iyong pagsinta? Tanging tangan ay pangangailangan, ikaw ang tanging pag-asa. Liban sa'yo sa buhay ko ay walang katangi-tangi. Liban sa'yo sa buhay ko ay walang mabuti, kundi ang kamangha-manghang awa sa aking di nararapat sa iyong biyaya. Liban sa iyo sa buhay ko ay wala nang ang higit pa sa iyo. Una kang nagmahal at hindi maintindihan kung paano ang Diyos na banal ay umibig sa isang tulad ko. Sino ako upang pagkukulan iyong pagsinta? Ay pangangailangan, ikaw ang tanging pag-asa. Liban sa'yo sa buhay ko ay walang katangi-tangi. Liban sa'yo sa buhay ko ay walang mabuti, kundi ang kamangha-manghang awa sa aking di nararapat sa iyong biyaya. Liban sa iyo sa buhay ko ay wala nang ang higit pa. Liban sa iyo sa buhay ko ay walang katangi-tangi. Liban sa iyo sa buhay ko ay walang mabuti, kundi ang kamangha-manghang
hihigit sa iyo, aming Panginoon. Walang hihigit sa inyo. Kayo ang aming kapayapaan. Kayo, Panginoon, ang aming kaligtasan. Kayo, Panginoon, ang aming sinasamba. Kaya't wala na po kaming hahanapin pa, O Diyos. Hallelujah. Wala na po kaming ibang hahanapin pa. Ikaw ang lahat, Panginoon. Ikaw ang tangi naming kailangan. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, patuloy nating damahin ang presensya ng Panginoon. Patuloy natin awitin ang ating pag-ibig sa Kanya. Kapayapaang nagmumula sa inyo. Kaligayahang nakamit sa piling nyo. Minsan pa. Kapayapaang nagmumula sa inyo. Kaligayahang nakamit sa piling nyo. Wala nang hahanapin pa. Wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling nyo, aming Ama. Wala nang papantay sa inyo. Nag-iisang Panginoon. Kaya ang naisin ng puso ko sa piling nyo. Kapayapaang nagmumula sa inyo. At kaligayahang
Pinupuri ka namin, Panginoon. Pinupuri ka ng aming mga puso, O Diyos. Wala na nga po kaming hahanapin pa, O Diyos. Salamat sa kapayapaan na nararanasan namin ngayon. Salamat sa iyo pong presensya. And Lord, as we listen to your words, Panginoon, ngayong umagang ito, baguhin mo po ang amin pong mga buhay. Salamat, itinataas ka namin, sinasamba ka namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen, amen, amen. Isa pa pong malakas na palakpak para sa ating Panginoon. We may now be seated in God's presence. Can we clap our hands for each other for showing up today? One word, consistency. Sa Tagalog, tuloy pa rin. Kahit ano, kahit paano, kahit ano mangyari, go pa rin. Consistency means gagawin mo pa rin. Kahit hindi mo feel o kung ano ang iyong nararanasan na mga hindrances, magpapakita ka pa rin. Hindi masyado na-appreciate yung consistency, pero pag naging inconsistent, may panic attack. Example, hindi na yata mabubuhay ang mga tao pag walang wifi. At pag nawala ang wifi, panic mode na. Kasi consistent nang may wifi, tapos biglang nawala, there's inconsistency, there's panic. Kuryente, di natin napapansin, di natin napapahalagan, pero mahalaga ang kuryente. At pag nag-brown out, panic ka dyan. Kasi hindi yun consistent. Na-break yung consistency. Yung ginawa ng Panginoon sa buhay natin, nakakahinga ka, tingnan mo yung paghinga mo. Hindi mo yan pinapansin, pero consistent yan. Pag hindi na naging consistent, dadaling ka na kung saan. Ang heartbeat, hindi mo rin yan pinapansin, pero tuloy lang. And today, let's talk about consistency. And this message is entitled, Level Up Your Habit. And when we say habit, that means it's consistency. When we say habit, that is a priority. Kasi hindi mo naman yung gagawin kung hindi yun mahalaga. At pag sinabi din nating habit, meron itong ginagawa sa pagkatao natin. And this is the catch of our message, to encourage consistency sa lahat ng ating ginagawa through habits. Nawa after this message, mapaalalahanan tayo na maging consistent na anak ng Diyos, maging consistent na magaling na nagtatrabaho, maging consistent na magaling na mga nanay, mga tatay, or anak, o kung ano man. And in the year of growing greatness, pakisabi sa seatmate, you are destined to be great. We cannot achieve that greatness apart from this month's theme of vision. Sinimulan natin ng first Sunday na kailangan ng sanctification. Tinuloy natin isulat ang mga faith goals. Tinuloy natin na kailangan may sistema. Hindi pwedeng may goal ka, wala ka namang gagawin. At ngayon, yung sinabi nating gagawin, sikuhin mo ang seatmate mo,
sabihin mong, we have to be consistent. And the character under study today is Daniel. I think he's very, very consistent in the Bible. Aside from, I think, Joseph, no? When Daniel knew that the document had been signed, he went to his house where he had windows in the upper chamber open toward Jerusalem. He got down, look at the word lumuhod, on his knees 3 times a day and prayed and gave thanks before his God. And look at the last part, as he has done previously. And the words, as he has done previously, make mention of the word consistency. Ginagawa na niya dati, sinakop sila, nilipat sa ibang lugar, may threat, papatayin, papakain sa leon kapag ginawa mo pa rin mag-pray sa Diyos mo, pero consistent siya. Di natinag, tuloy pa rin, ginawa pa rin. Aming Diyos, kami po ay nagpapakumbaba sa inyo as a sign of our surrender and as a sign of our worship. We are not consistent. We are not perfect. But allow us to realize the consistency of your love, the consistency of your grace, and the consistency of your protection over every one of us. And that would move us, motivate us to be consistent in our walk with you. We pray for the Holy Spirit's touch and the conviction and the power as well to remain consistent and faithful. Destroy all the lies, all the deceptions, and we continue to pray for our own healing and miracles. Lord, even as our eyes are closed today, we declare that healing is happening and favor is coming our way. In Christ's name we pray. Pakilakas naman po yung amen. What is our topic for today? Level up your habits. And let's talk about HABIT, the habit framework. If you're writing it down, that is my encouragement to you. Huwag po kayong umupo ng sa ulo nyo lahat. Kung matalino kayo, pwede naman. Pero kung hindi po, isulat natin, ishare natin din sa kaklase natin o kaibigan natin o kapamilya. Letter H is honor God. Letter A is align people. Letter B is beat resistance. Letter I is implement systems. And letter T, train character. Ito pong 5 bagay nito ay kailangan for us to be consistent. Let's start with honor God. At kailangan consistent ako dun kay Pastor Wen kanina na mga gestures, honor God. Do it with me, honor God. Daniel chapter 1 verse 8, but Daniel resolved that he would not defile himself. Mananampalataya ng Diyos si Daniel. At kahit nalupig siya, look at the word resolve. Buo ang desisyon. Pakisabi, kasabay ko, buo ang desisyon. Hindi ka pwedeng maging consistent, hindi mo pwedeng gawin tuloy-tuloy ang habit kung papetiks-petiks ang iyong desisyon. At ang desisyon niya, susunod siya sa Diyos, kahit sa simpleng pagkain. May pinapakain po kasi sa kanila at may pinapainom. Pero ang sabi niya, hindi po namin yan iinumin. Hindi po namin yan kakainin. Alam mo kung bakit sila pinapainom at pinapakain? Binabago sila. Ginagawa silang pagans. Ginagawa silang idolatrous. Pero ang ganda lang ng nasa isip ni Daniel, he has resolved himself, no. Hindi ko dudumihan ang aking sarili sa pamagitan ng pagkain o inumin na hindi yan ang iniuutos ng Diyos. Dito pa lang makikita natin sa desisyon ni Daniel na siya ay faithful, na siya ay consistent. Mga kapatid, imposibleng maging consistent sa paggawa ng mabuti kung wala yung honoring God. Paano? Ang magandang habit ay mag-pray. Ang magandang habit, gumawa ng mabuti.
Ang magandang habit, magpatawad. Ang magandang habit, magsilbi sa Panginoon. Pero kung may mga bagay na hahadlang sa'yo at haharang sa'yo, hindi mo yan maipapatuloy kung walang pagmamahal sa Diyos sa iyong puso. Kaya mo lang magagawa ang mga bagay na matuwid at tama is because of the greatest motive of honoring God. And that's what David has in the heart. I want to honor my God. Kahit sa pagkain, kahit sa inumin, may nakakakita o hindi, my God is my audience. As long as I'm honoring God, I will be consistent. Ang gandang consistency yun eh. Kasi pag inisip mo ang isang bagay, ito ba'y nakakalugod sa Diyos? Then, proceed. Be consistent with that. But if you know that stamping your feet, being disobedient to your parents doesn't honor God, then stop it. Huwag mong gawin yon. Now, when we say consistent, hindi naman sinasabing perfect. Pakitanong ang seatmate, perfect ka ba? Walang ganon. Kahit ako, lulubog ako dito pag sinabi kong perfect ako. Consistent lang. Ibig sabihin ng consistent, sa mas maraming araw, pinipili mong gawin ang tama, pinipili mong gawin ang mabuti. May mga araw na papalya, pero hindi ka nga perfect. Consistent lang. Right? Sabi po sa Colossians chapter 3 verse 23, whatever you do, work at it with all your heart, buong puso. Kahit nasa church, bait-baitan. Sa trabaho, bait-baitan. Sa bahay, bait-baitan. Ang tawag doon? Consistent. Bakit? Kasi ginagawa mo yon kasi consistent kang gusto mong i-honor ang Panginoon. I remember si Joseph. Si Joseph, 12 years, hindi magandang environment niya. Napunta siya kay Potiphar, nagsisilbi siya. Napunta siya sa prison, 3 piyon eh. Napunta siya kay Pharaoh, pero sa lahat ng PNP niya, pare-pareho siyang nag-o-honor sa Panginoon. Kaibigan, pinagpala ng Diyos si Joseph kasi consistent siya. Ang laging nasa puso ni Joseph, I will live to honor my God. Kahit naglalaba, kahit nagpaplansya, kahit naglilinis, at kung anong ginagawa, I will honor God. So ang aking pong question sa inyo, katulad ng sinabi ni John Maxwell, yung success daw, hindi yung paminsan-minsan. Yung success, paulit-ulit, patuloy-patuloy na disiplina. So anong action ang gagawin natin? Pili ka ng isa. Isang bagay na alam mong nakaka-honor sa Diyos at desisyonan mo, Lord, gagawin kong consistent ang action na ito. Isa lang. Pili ka ng isa na paulit-ulit mong gagawin kahit hindi mo feel. Titigan mo siya, sabi mo kahit hindi mo feel. Lagi ko kasi naririnig yan eh, hindi ko feel. Pagod ako. Mainit ulo ko. Tinatamad ako. Okay, given. Those are really challenges. But the point is, if you want to honor God, even if you're busy, tired, or unmotivated, you will still honor the Lord. Let's go to letter A, align people. I like this. Si Daniel, hindi siya nag-disobey lang. Sipin mo, inutos ng hari, uminom ka nito. Inutos ng hari, kainin nyo to. Kasi training nyo yan. Kasi titrain po sila eh. Ititrain po sila at i-impluwensyahan nila ang ibang mga kabataan. Hindi niya sinunod yung hari. Pero ang galing lang, he asked for permission. Somebody say the word permission. Pakitagalog ng permission, youth. Pahintulot. So, ano pa bang verb nun? Magpapaalam. Hindi pinaalam. Pakitanong ang kaibahan ng dalawa. Parang hindi yata yun magkaiba sa iba. Parang pareho sa iba. Nagpapaalam, you're asking for permission, pwede po ba? Tapos iintayin mo yung sagot, pwede naman.
Hindi yung pinaalam, Ma, wala ako bukas sa 10:00, huwag mo ko intayin. Ang tawag doon, in-inform mo. Hindi ka nagpaalam, in-inform mo lang siya. No? So, it's not enough to honor God. In the consistency, we have to align with people. In Daniel chapter 1, verse 3, then the king commanded Aspenaz, the chief eunuch, to bring some of the people of Israel, both of the royal family and the nobility. Among this are Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah of the tribe of Judah. And the chief of eunuchs gave them names. Pinalitan ang pangalan ng kahirap-hirap. Belteshazzar, Shadrach, Meshach, Abednego. O pinalitan ang pangalan. Bakit kailangan palitan ng pangalan? Listen. The king wanted to change the identity of these friends. Ilang magkakaibigan po yun? Sino pong kasama ni Daniel? 3. 4 sila. 3 sila. Daniel, Meshach, and Abednego. 3. Hindi kaya na maging consistent sa buhay mag-isa. Kung si Batman, may Robin. Si Superman, sino partner Superman? Si Lois Lane. Okay, it's so hard. I mean, God made everyone to be together. Maganda na meron kang discipler at meron kang dinidisciple. And when I say discipler, it is not just limited to the church. Me, I have mentors from different areas of my life. You will have to have mentors in the different areas of your life. Kasi po, yung success gives blueprints. So kung gusto mong maging healthy body, so dapat ang mentor mo, healthy body din. Kung gusto mong gumaling sa math, sa science, sa studies mo, dapat yung dabarkads mo, ganun din. So what I'm saying to you is, kung sino ang kasama mo, kung ano sila, nagiging ganun ka. Pakiulit sa katabi mo ang sinabi ko. Kung sino, totoo yan. So si Daniel, naka-align ng mabuti sa tamang mga kaibigan. Si Daniel had training. Somebody shout the word training. Again, training. Hindi po pwedeng gumaling ang taong walang training. Hindi ka pwedeng maging expert sa isang bagay na hindi ka paulit-ulit sa training mo. As the swimmer, as the basketball player, as the volleyball player, paulit-ulit, diba coach? Paulit-ulit. O, dribble, shoot. Paulit-ulit, dribble, shoot. Okay, backstroke. Ano pang stroke yan? Wag lang hit stroke, okay? So, paulit-ulit. Day in, day out. May laban o wala, nagsushow up. Merong masama ang pakiramdam o hindi, nagsushow up. Yan ang sinasabing consistency. Pero, walang magaling na player nang walang coach. Look at your seatmate, who's your coach? Dapat ang nanay, coach natin eh. Ang tatay, coach natin. Pero sana yung nanay at tatay, nagko-coach. Dahil ang anak natin lalaro sa buhay. Kung hindi natin sila i-coach, yung barkada niya ang magko-coach. Kung hindi natin sila i-coach, kung sino-sinong tao ang magko-coach sa kanila. So what are we saying here? Kung gusto mong gumaling, kailangan mo to align with the right kind of people. Tell me who your friends are, and I will tell you who you are and who you will be. Pag ang kaibigan mo matitipid, uy, kain tayo. Wait, savings. Oh, okay. May baon na lang. Makakaipon ka, magiging matipid ka.
Pero kung ang kabarkada mo, bawat kibot McDo, bawat kibot Starbucks, bawat kibot milk tea, sigurado magkakasakit ka. Pati sa bulsa, may sakit ka na rin. Important, letter H is to honor God. And letter A is to align people. Somebody say with me, align people. Kaya hindi pwedeng solo-solo eh. Sabi sa Ecclesiastes chapter 4 verses 9 to 10, and you know this, 2 are better than 1, but you are 1. Ayaw nyo magpa-mentor, ayaw nyo mag-disciple, ay sigihan natin. You're not going to be consistent in life. Sabi po ni Jim Rohn, you are the average of the 5 people that you spend your most time with. Now listen, look at your, how do you call that? I don't know, in the Facebook or in the TikTok. What are the content that you're watching? Tingnan niyo yung algorithm niyo. Puro makeup. Puro photography. Puro boys. Puro girls. Puro pa-sexy. Kung ano yung pinapanood mo, yun ka. Si pastor, laging nanonood ng luto dito, luto doon. O, kaya naman, gumagaling siya sa pagluluto. O ikaw na, Doc Toto, sayong-sayo na yan. Kasi, yun ang naririnig mo eh. Yun ang nakikita mo. Ang tanong ko sa inyo, in this year of growing greatness, what do you want to become? What do you want to become? You have to make intentional plans. What do you want to become? I am asking you now, do you want to become a better husband? Well, try to check on the contents of becoming a better husband. Align with people who talks about becoming a better husband. Do you want to be an A student? You know, yung magna cum laude pag gumraduate, may ministry, may laude pa pag graduate. Then you align with these people. Pero kung ang lagi mong kasama, may sama ng loob, yung lagi mong kasama, may pintas dito, may pintas doon, yung lagi mong kasama, lagi na lang, alam mo yun, palagi may problema, hugot sa buhay, bantayan mo sarili mo, ilang segundo, ilang araw, magiging magkamuka kayo. Kaya dumikit ka sa successful, dumikit ka sa spiritual, dumikit ka sa malalim at wag sa mababaw. Call to action. Please connect this time weekly. Kaya nga consistent, di ba? Hindi consistent yung, tara, faith group tayo. Tapos ang sunod na nun, December na. Hindi consistent yun. Yung consistent, every Tuesday, 7 o'clock. Tinatamad ka, but show up. That is habit. That's consistency. Kasi gagawan mo ng paraan kapag gusto mo. Pag ayaw mo, gagawin mo din ang lusot. Hindi ko na gagamitin yung dahilan ngayon. Lusot na ang gagamitin ko. Letter H is honor God. Letter A is align people. You just don't need God. You also need the right people. Next is beat resistance. Somebody say the words with me, beat resistance. Ito ang ginawa ni Daniel. Daniel 6 verse 10. Now, when Daniel knew that the document was signed, bawal na daw kasing mag-pray. Ganun pa rin ang ginawa niya. Wala siyang binago. Consistent pa rin siya. He continued to get down on his knees 3 times a day. Kasi pwedeng, nung youth pa ako, 3 times a day ako nagpe-pray. Pero ngayon, manager na kasi ako, once na lang. Lord, naiintindihan mo na yan. Di ganun si Daniel. Tuloy pa rin. Kahit anong mangyari, no excuses. Ganun pa rin. Kaya si Daniel, sobrang pinagpala ng Diyos. Buti na lang ang Diyos consistent, no? May araw, may gabi. Consistent na tag-init, tag-ulan. Consistent siya sa pagmamahal niya sa atin kahit pabale-balentong tayo.
Consistent siya sa pagiging gracious niya sa atin kahit hindi tayo deserving. If not for the consistency of God, di ko alam kung saan tayo pupulutin. At I would like to believe na nasasaktan natin ng Diyos. I'd like to believe pwede rin na, alam mo yun, napapagod na rin ang Diyos sa atin. But He's so perfect. He's beating that resistance with His love and His grace. Kasi mas mahal niya tayo kesa naiinis siya sa atin. Kaya ikaw ako, kung malaki pangarap mo, tuloy pa rin. Labanan mo yan. Kasi yan ang magdadala sa'yo sa greatness na pinapangarap mo. Hindi yan mawawala. Naisip ko nga, kung hindi ko kaya dinaanan yung mga dinaanan ko nung unang panahon, will I be the same person today? I don't think so. So I'm thankful now sa mga pinagdaanan ko noon kasi they made me to become a better person now. The strong Mitch that you see now was not a strong Mitch before. I had to stand up. I had to fight for my family. I have to beat all odds. And I'm thankful for that kasi consistency will really, really pay off. Sikuhin mo ang seatmate mo at sabihin mong tuloy pa rin. Now, when I say consistent, si Daniel, may nakakakita o wala, consistent siya. Tayo, opo, o pakilinis mo nga to, sabi na sa CYOD, opo. O, sige, mag-pray na tayo. Opo, ang gagaling mag-pray. Praise God, nasisipag, ang masunurin. Nawa naman makita ng nanay at tatay natin. Kasi pag consistent tayo sa simbahan at sa eskwelahan at sa bahay, sigurado, mawiwin natin ang mga pamilya natin, ang kaklase natin sa church. Kasi iisang tao tayo kahit saan ang gulo tingnan. Si Daniel ganon, whether public or private, Daniel remained consistent. And yung kay Daniel po, maraming pressure, maraming opposition, pero tuloy pa rin siya. Hindi ko maalala kung sinong anak ko yon, kasi 5 yan. Hindi ko na maalala. Excited siya nung kinder siya. O baka maalala nyo? Excited siya nung papasok na siya ng kinder. Pero nung unang panahon, nursery yon. Naka-ready na. Kumbaga ang pasukan, 1 week before, naka-ready na yung susuot niya. Excited na to go to school. This is my bag. This is ganon. So first day, ang aga nagising. Tapos ang agang pumasok sa school. Pero pagkatapos ng 1 week, wala na. Hindi na magising. Ayaw na mag-uniform. Sabi ng kaklase, ng kapatid, "Uy, wake up now, we have to go to school." "Huh? I thought school is only for 1 week. Oh my goodness, welcome to the club. Kinder ka pa lang, hanggang grade 12 yan. Are you getting what I'm saying? When you step into faith, this is not just Sundays. It's continuously done until the end of our earthly life. Yung kinder, pumasok, hindi 1 week lang yun. Tuloy-tuloy. Tama ba mga students? Ayaw mong pumasok, pero kailangan mong pumasok. Hindi ka pa nakabayad ng tuition, pero kailangan mong pumasok. Kailangan mong mag-test, kailangan mong makaiusap sa teacher at sa office. Kailangan tuloy-tuloy. O ngayon, ang ganda na ng trabaho mo. O di ba? Hindi ka nakarating dyan ng bigla ka na lang nakarating. Nakarating dyan kasi consistent ka that you were beating up all forms of resistance. And I'm telling this straight to your faces now. Mas matindi ang hadlang mo sa buhay, mas dakila ka sa kaharian ng Diyos. Tanungin mo ko, bakit? Hindi ka naman hahadlangan ng mga demonyo at ng kadiliman kung wala ka lang sa kaharian ng Diyos. Kaya maraming binibigay na harang sa'yo kasi alam na alam ng kadiliman na kapag ikaw ay nagising sa katotohanan, you were made for a greater purpose,
Baka hindi lang isang barangay ang mawin mo kay Lord. Isang school pa, 2 school pa, isang community, or baka ikaw ay pastor ng isang malaking lugar. Kaya beat the resistance. Even if you're tired, show up. Even if you don't like or you're in pain, I will still be consistent. I will still be faithful. Somebody say, habit. Now, sabi po sa Galatians 6:9, let us not grow weary or become discouraged in doing good. Tagalog, weary? Hello? Weary? Pagod. Ay, islang mga ito, di makatagalog. Okay, discourage. Nahihinaan ng loob. Pero bakit ganon? Ang ginamit na salita, in doing good. Dapat ang mapagod yung kurakot eh. Dapat yung mga mapagod, yung mga laging late sa school, nang bubuli ng classmate. Pero ang napapagod yung binubuli. Yung napapagod yung matatalino sa classroom. Yung napapagod yung laging maaga, yung laging naglilinis ng classroom, yung laging yes ma'am, yes ma'am. Yun ang napapagod, yun ang nagkukwit. Hindi. Ang sabi ni Paul, let us not give up in doing what is good. Bakit? Kasi ang may reward, yung consistent. Yung hindi consistent, walang reward. Sikuhin ng malakas ang seatmate mo hanggang magising sa katotohanang consistent. Oh, nung January 1 ka lang nag-devotion after nun, wala na Bumili ka ng journal, praise God. Pero yung entries mo, January 1, 2, 3, tapos nawala. Ito yung masakit sa consistency. Bibigyan ka ng harang ng demonyo Bibigyan ka ng harang ng kapaguran at kabisihan, yan ang mga harang ng buhay. Titigil ka ng 1-2 araw, tapos ayawan na. Huwag ganun. Pwede naman tumigil. Bumalik ka lang. Ay, you did not hear me. Pwedeng tumigil. Ako may mga ganun ako, may tigil moments ako. Hindi ako magbabasa na nagsusulat ako 1 days, 2 days. But I set the limit. 1 day, 2 days lang yan. Tapos babalikan ko yung na-miss kong 1 day, 2 day. That is consistency. Balikan mo. Tumigil ka, yes, pero balikan mo. Kasi once na hindi ka na bumalik, nagsaset ka ulit ng bagong pattern na pangit na pattern. Tang sabi, if you will not give up, you will reap in the proper time. And I believe ngayon ang tamang panahon. In the year of growing greatness, bantayan nyo to. Isulat mo yan, ipag-pray mo yan araw-araw, anong sistema ang gagawin mo para maabot yan, at bantayan mo kung paano gagalaw ang Diyos sa araw-araw mong pagluhod at pananalangin para dyan. Is there a louder amen? Now, let's go to letter I, implement systems. It's good to be honest. It's good to be, idealistic, but we need to set system. Daniel 1 verse 12, test your servants for 10 days. This is system. Let us be given vegetables to eat and water to drink. Oh my goodness, ayaw nyo tong topic na to. Pagkain. Pero ang liwanag, mga kapatid, na ang Kristyanismo ay hindi lang praise the Lord, hallelujah, magbasa ng Bible, maglinis ng simbahan, humayo, mag-gospel sharing, mangampos. Look at me. The bodies are temple of the Holy Spirit. God did not design us to be sick. In fact, the original design was for us to live long. Old Testament times, 700 years. Pero nung kumain na ng mga bawal na pagkain, doon na nagsimula ang mga karamdaman. Daniel is teaching us that there has to be a lifestyle. There has to be system. Sabi niya, water and vegetables. Huwag sa akin tumingin. Tingnan mo yung katabi mo. Mabubuhay ka niyan. Mabubuhay ka niyan. O, di ba? Hindi.
Parang yung hindi ka mabubuhay ng walang kulay brown sa inumin mo. At hindi matamis. Hindi ka mabubuhay kung walang oink-oink sa kinakain mo. Di ba? Totoo yan. Masaya naman talaga yan. Until magkaroon ka na ng sakit. There is such a thing as consistency and pattern. Somebody say the word with me, pattern. Nung una, hindi rin ako naniniwala dito. Pero totoo. Psychologists, psychiatrists are saying, before you get married, you check on the pattern of your future husband, your future wife. Check on the pattern. Balikan mo ang lifeline earlier. Sila ba ay mayroong pattern ng naghihiwalay? Sila ba ay may pattern ng bababae? O ng lalaki? Sila ba ay may pattern ng taghirap? Sila ba ay may pattern ng hindi nakakatapos ng pag-aaral? Yung pattern na yon, whether you accept it or not, is bound to continue. Nagtutuloy yan. It's a curse. But now that we are believers and we know the Word of God, we can cut the pattern through prayers. We can cut the pattern and set another pattern through the Word of God na natutunan na natin. Kaya pag ang doctor nag-check sa inyo, anong chine-check sa inyo? Your medical what? Starts with the letter H. I cannot hear you. He's checking your medical history. Why is he asking for history? Because of the pattern. May diabetes ba? Mayroon bang sakit sa puso? Meron bang may pneumonia? Bakit niyo po tinatanong yan? Because you have the same blood. Because you see the lifestyle of each one. If it's not going to be intentional, you're going to repeat the same mistakes. So nakita mo na, hindi ibig sabihin hopeless situation. Ay, may diabetes ko, ay may sakit ka sa puso, ay babae, di na tayo pwede. Ay na lalaki, ay na babae, hindi yon. Ang sinasabi natin, we can break the pattern if we do letter I, implement systems. Anong gagawin? Prayer of cutting the ties. Prayer of wisdom, what to change. In the case of Daniel, he said, we will only drink water and we will only eat vegetables. I remember, meron po kaming isang kasama, very, very powerful intercessor. Tinamaan ng breast cancer. Na-shock. Na-shook. Nag-pray 1 week, di siya nagpakita sa amin. Kasi lagi siya nagpe-pray para sa amin ng healing eh. Lagi siya nag-encourage, miracles come from the Lord. God is good, God is gracious. Puro magaganda, tapos tinamaan siya. Alam mo, 1 week hindi siya namin naramdaman. Nagkulong siya sa kwarto. Nag-search pala siya sa Panginoon. At ang binigay na wisdom sa kanya ng Panginoon, binalik siya sa Genesis na kung saan ang original design ng Panginoon, prutas at mga bungang kahoy ang kakainin mo. So alam mong ginawa niyang diet? Yun po yun. Tubig, vegetables, fruits. Nag-cleansing diet siya. After 6 months, declared, wala na siyang breast cancer. What is the point? There will always be problems. There will always be challenges. But we need to be consistent. Kailangan natin mabuhay, kailangan natin lumaban, kailangan natin may gawin kung gusto nating may pagbabago. Walang magbabago kung walang sistema. Anong sistemang gagawin mo? Okay, ang daming utang. O anong sistemang gagawin mo para magbago? Huwag nang magdagdag ng bagong utang. At maghulog-hulog kay, anong bayad mo ngayon? Bukas bayad ako. Maghulog ka na kung magkano linggo-linggo. Huwag kang mumintis doon. Huwag ka nang gumawa ng bago. What are we saying here? We need to implement new systems. Look at the person beside you. Anong sistema ang gagawin mo? Tingnan nyo, sabi niya, 10 araw. So, ang consistency, hindi pwedeng,
Ayoko nang magkaroon ng sakit sa kung saan, sa baga, sa tuktok, o saang sakit. Ito na yung gagawin ko. Hindi na talaga ako magsa-Starbucks. Hindi na talaga ako magmi-milk tea. Promise, wag na yon. Simulan mo na isang araw. Ay, wag mo namang gawin to. Wag mo tong gawin, ha? Ay, pumalpak, wag na nga lang. No. Pag nakaisang araw ka, hooray, hooray, isang araw. Bukas ulit. Hooray, hooray, 2 araw. Alam niyo po kasi kung bakit, ano yung nawawala, kaya hindi natutuloy yung sistema. Tingnan niyo po ako, kung bakit hindi natutuloy yung sistema, hindi kasi tayo marunong mag-celebrate. Marunong tayo, very good tayo mag-condemn. Diba? Meron tao sa bahay niyo, hindi na talaga ako kakain ng kanin sa gabi. O di okay. Hindi siya kumain ng kanin sa gabi. 1 araw, 2 araw, 3 araw. 3 araw lang yan. Sige, bilangan kita. Pusta tayo. Tapos pag nagkamali na, nakita mo, nagkukot-kot ng kaldero doon. Sinasabi ko na nga ba palpak ka din Alam mo yung kulturang yun, di talaga nakakatulong So paninindigan na lang ng tao, magkot-kot ng kaldero sa gabi. Kasi gano'n naman ako Wala na talaga akong pag-asa. Ba't pa magbabago? But if somebody dares to say, you're doing great. Ang galing mo, naka 1 day ka, hooray. Kaya mo pa yun ulit bukas. Kung pumalpak, 1 day lang naman, naka 3 days ka nga walang kanin. Kaya mo pa ulit yan. Sana may ganun. Sana maraming faithful na ganun. Na celebrative kesa condemning. Na pa'y magnakitang maganda kahit 1 beses lang, huwag tutuyain kung hindi i-encourage para ulit-ulitin. Ang isang bagay na inuulit-ulit, mangyayari pa ulit-ulit kapag maganda ang pakiramdam ng taong umuulit-ulit nito. Parang paulit-ulit lang yung sinabi ko. Okay? Katulad po sa amin sa school, may maganda po kasi kaming reading program. Sabi ng parent, bakit naman po nag-enroll yung bata? Hindi pa rin po nakakabasa ngayon. Okay, ma'am. Nung nag-driving school po ba kayo, inasa nyo na lang po sa driving school yung pag-drive? Hindi po. Ano po ginawa nyo? Pagkatapos po mag-aral, nag-drive, yun po yun. Tuturuan namin ng reading na drills yung bata. Pero sa bahay, huwag nyo papanoorin ng TV. Pabasahin nyo ng pabasahin. Ikaw at ako, gagaling tayo kapag may inuulit-ulit tayong sistema. I cannot hear you. Somebody say and shout with me, systems. Yung sistema niyong puyat, sige, ituloy nyo yan. Bulok na sistema yan. Makikita ninyo, bababa ang level ng dugo ninyo. The worst thing that could happen, may blood-related problems tayo. So if you want change, implement systems. And the last one is train character. Ang sabi po dito sa ating talata, okay, sige verse, Daniel 6:23, then the king was exceedingly glad and commanded Daniel to be taken out of the den. So Daniel was taken out of the den, and no kind of harm was found in him because he had trusted in his God. Si Daniel, naparusahan. Hindi kasi sumunod. Pinakain sa leyon. Pero hindi kinain ng leyon. Anong ginawa ng Diyos? Pinagtanggol siya, iniligtas siya. Makikita mo dito na yung araw-araw nating habits, binabago nun ang ating pagkatao. I'd like to ask you, as of this time, ano po yung pinaulit-ulit yung habit na maganda mula noong January? Can I ask you to please talk to your seatmate? Ano yung magandang habit na inulit-ulit mo mula noong January? Ano po yung maganda na yon? Okay, isa lang po, isa sa'yo, isa sa kanya. Oy, may narinig ako. Nagpe-faith group daw siya, wala siyang absent. Very good yon. Ano pang magandang habit ang inulit-ulit mo mula noong January? Oy, may narinig po ulit ako. Lakas ang tenga ko.
Nag-worship daw siya sa tuwing umaga. Okay, now listen. When you do those habits from the heart to honor God, to align with people, to beat resistance and implement systems, eventually, ang effect po nun, binabago ang ating pagkatao. Ganito, gumawa ng tama si Daniel. Nandito ang mga leyon, hindi natinag si Daniel. Alam mo kung bakit? Kasi buong-buo ang pananalig niya na yung pinagtitiwalaan niya ay totoong-totoo, na merong payoff lahat ng habits na patuloy niyang ginagawa. Kaya nung niligtas siya, alam na niya yon. Iniintay niya yon, sigurado siya doon. Now, I'd like to ask you now, ano yung nasa listahan po ninyo? Naniniwala po ba talaga kayo that as you do your part, God will answer your prayers in the right time? Kasi kung yan po ang paniwala ninyo, kahit ano marinig nyo, kahit ano maramdaman po natin, kahit anong sabihin ng ibang tao, show up and be consistent. Kasi po, God will show Himself faithful. Sabi ng verse, to the faithful, God shows Himself to the faithful. What is our takeaway for today? Are you going to be consistent? Saang consistency ng Diyos nais na gawin mo? Nawa, maging consistent kang maging mabuti sa ating kapwa, sa ating Panginoon, sa ating mga nasa paligid natin. Can I ask you to please all bow down your heads? Lahat po ng ulo ay nakatungo. Lahat ng mata, nakapikit. If this message is speaking to you right now, I need you to ask the Lord, Lord, aalis po ako dito sa lugar na itong ngayon, pero magpatuloy po kayo magsalita sa akin kung saan niyo po ako gustong maging consistent. And Father God, I also pray na yung mga pinaniniwalaan namin, maging consistent din kami sa paniniwala na tapat kayo at mangyayari po yun. Kung may nakikita kayo na discouragement, pains, hurts, we beat this resistance. Nagdidesisyon din kami to remain faithful and consistent despite the pains and the hurts. And if you want to remain consistent in your worship to the Lord, dahil ito ang iyong tugon, habang nakapikit ang lahat, ang iyong pagtayo ay pagsasabing, you will be a consistent worshiper of the Lord no matter what happens. Katulad ni Daniel, araw-araw mananalangin, araw-araw luluhod at sasamba. Sige po, you can stand up if that's what you want to do, to level up with habits. And simulan natin ngayon. Let us practice worshiping, hindi dahil sa mga katabi natin, kung hindi dahil gusto talaga nating i-honor ang Panginoon. This is our worship. Anytime. Just like Daniel, sing it from the heart. Kailanman, Panginoon. Lintasan ko, binabalot ng iyong
the situation may be. Sabihin mo yan ngayon. Declare it with faith. Whatever the situation may be. Lift up those hands. Give it all. Give it your all. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We are safe in your arms. This is our commitment. Oh, Lord. Let's all come back to worship. Let us all come back to consistency. We will beat the resistance. Softly. Nagbabalik loob sa inyo, Panginoon. Nagpapatuloy, O Diyos. Aming Diyos, patawarin niyo po kami for not being consistent. Not being consistent in doing what is good and what is right. And we receive that forgiveness and the grace to continue with our calling. At sa mga kasama ko po dito na first time nakakarinig ng ganitong mensahe, ipakita mo po sa kanila na noon pa mang una, consistent mo na po kaming minamahal, consistent mo na po kaming inaalalayan, at hindi magbabago ito magpakailanman. At lahat kami, lahat ng patterns na hindi maganda, nagdidesisyon din po kami by the power of the Holy Spirit to cut it all. By the blood of Jesus, by the power of Jesus, kasungitan, lahat ng mga sakit, karamdaman, mga hindi magagandang na emosyon sa aming katawan, sa aming kaisipan, we cut them all in the name of Jesus. So that your blessings and favor will continue to flow in our lives. Ang mga estudyante, gagaling sa pag-aaral kahit ano ang hadlang. Magliliwanag ang kanilang mga destiny ng mas matindi kaysa sa amin. Ibabangon mo ang mga lalaki at mga babae ng tahanan. Bubuin ang pamilya nang nandun ang Panginoong Jesucristo. And I pray, Lord, as we lift up our hands today, katulad ni Daniel, Panginoon, tulungan niyo po kami araw-araw na palaging piliin na gawin ang tama ng tuloy-tuloy. And we receive your favor as well. Humingi ka ngayon ng pabor na ninanais mo, and by faith, receive it in your heart. Because to the faithful, God will show Himself faithful. For the last time, we
are strong in the name of Jesus. Hawakan mo yung katabi mo ngayon. Hindi ka nag-iisa, magkakasama tayong lumalaban para sa destiny na ibinigay ng Diyos para sa atin. We will continue to honor God and lead disciples. Together, faithful. Hallelujah, hallelujah, Lord Jesus. Now slowly open your eyes and look at the person next to you. At sabihin mo sa kanyang habit. Sabihin mo consistency. At pakiyakap siya para sa akin at sabihin mong tuloy pa rin. Let's give the Lord a hand of praise to the consistent. God will show Himself consistent. To the faithful, God will show Himself as faithful. We can now be seated in God's love. Yan, such a wonderful message for this morning. So let's keep the consistent energy as we go on, continue with our highlighted or favorite part nyo po of our service, which is giving. So we'll have the ushers po going around. So if you're interested or you can ask for an envelope po. So while you are preparing for your tithes and offerings, allow me to share this Bible verse from Hebrews chapter 13, verse 16, where it says, "Make sure you don't take things for granted and go slack in working for the common good. Share what you have with others, and as God takes particular pleasure in acts of worship." It is a different kind of sacrifice where that takes place in kitchen and workplace and even on the streets. So, this Bible verse po reminds us or encourages us to do good and share what we have as it is pleasing to God. So, nawa po magkaroon tayo ng puso willing to sacrifice to help others as we have received help also from the people around us. So, again, I hope you have, I'll give you ample time po to prepare your tithes. Ayan, you may raise, let us raise our envelopes po and pray for it. Ay, di na po ba lahat? Yes, Lord God, Father, maraming salamat po for the blessings that you have continuously blessed us with. Nawa, Lord God, Panginoon, as you continuously to bless us, patuloy nyo rin po kami gamitin as a blessing to other people. Let us be a channel of blessing and a companion also, Lord God, Panginoon, and guide, a help to the people around us, Lord. Let us have that heart that is willing to sacrifice and help to other people. Maraming salamat po. We honor you, we worship you, in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. May you reach out po to our ushers in front to give our tithes and offerings. There's a light that shines with hope and grace fills the sky. With new mercy each day we're alive. Let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow, let your favor pour out, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the
po nakakaalam, she celebrated her birthday last January 21. So may we call on you po in front and allow us na mabati ka po at makantahan na sa, as a simple way of showing how grateful we are for your life po. Happy birthday, Teacher Mish. Let us all sing happy birthday. Day to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Ayan. Happy birthday, Teacher Mitch, mula sa inyong mga physical na anak at sa amin pong mga spiritual at syempre po sa buong faithful community. Can I invite everyone to please stand up? Pag-pray lang po natin si Teacher Mitch. Sige po, let us lay our hands on her. Panginoon, it is our honor, Lord God, to pray for our dear mentor, dear leader, dear pastor, Teacher Mitch, Panginoon. Salamat, Lord God, na yung calling niya sa buhay, yung calling mo sa buhay niya, Panginoon, hindi niya po ito sinarili, but bagkos ibinahagi niya po ito sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, salamat for using her as an instrument, Lord God, para matuto, Panginoon, sa inyong salita, Ama. At para po mas ma-encourage pa po everyday despite sa mga dinadaanan po naming sitwasyon ng aming mga buhay, Lord God. And we believe, Lord God, siya rin po, marami rin po siyang dinadaanan, pero salamat dahil napakaraming pag-asa yung isinisilid mo sa kanyang puso, Panginoon. Lord, yung pananampalataya na palagi mong dinidiligan, kaya hindi po ito nauubos, Panginoon. Salamat po na sinasamahan mo siya at ang kanyang buong family, Panginoon, maging ang school na kanyang inililid at ang buong faithful community kasama si Doc Toto, Panginoon. Father, we declare blessing upon blessing and sinabi niyo rin po sa inyong salita, to the faithful, you show yourself faithful, Panginoon. Lord, salamat. We believe, Lord God, that she's making a good fight of faith at lahat ng labors niya, Panginoon, will never go in vain, Panginoon. Dahil lahat to, i-reward mo, Panginoon, in due time, Lord Jesus. Salamat po, kayo po yung patuloy na mapupurihan at mahayag at makilala, Lord, sa buhay ni Teacher Mitch. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. God bless you po. Wait lang, dahil birthday ko, hindi kayo lalabas, hindi tayo nagpa-party. Sasayaw pa tayo ng TikTok. Wait lang. Praise and worship team, are we ready to go TikTok dance? Pinasara ko po kayong McDonald's doon, kaso lang di pa daw pwede ngayon. Okay, are we ready to dance, 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 dance? Can we see the hands of the faithful and the consistent? Leave behind what happened yesterday. It's today. Pastor Ina of Faithful Albuera in the house. Dito ka. Kasama kitang sasayaw dito. Today there's a good thing happening. Leave behind what happened yesterday. It's today there's a new thing happening. Leave behind Si Pastor Ina po ang
brand new life. Favor is coming. In the name of Jesus, we pray. Go and make disciples. Leave behind what happened yesterday. Just today, there's a new thing happening. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. God bless you all po. We are dismissed for fellowship.